Magandang umaga sa lahat. Ako po si Charmy Joy Comighon, ang inyong tagapag-ulat para sa paksang ating tatalakayin. Ito ay ang palabigkasan at palatudikan. Narito ang mga layunin para sa paksang ito. Natutukoy ang mga pangunahing tuntunin sa tamang palabigkasan ng mga salita. Naihahambing ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng palatudikan. At nabibigkas ang mga salitang may tuldik ayon sa wastong gamit at kahulugan nito. Bago tayo magsimula ay subukin muna natin ang inyong mga kaalaman. Mayroon lamang kayong 5 segundo upang sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Ano kaya sa Ingles ang salitang ito? Kung ang sagot mo ay titik A, may tama ka. Ano kaya ang naisipahiwatig ng salitang ito? Kung ang sagot mo ay titik B, may tama ka. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng salitang ito? Kung ang sagot mo ay titik A, may tama ka. Oh, ilan ba ang nakuha mong tamang sagot? Ang palabigkasan ay tumutukoy sa wastong paraan ng pagbigkas ng mga salita, kabilang ang tunog, diin, tono, at paghahati ng pantig. Itinuturo ito hindi lamang sa kung ano ang tawag sa mga titik, maging sa kung paano rin ang tunog nito sa isang salita. Mahalaga ang palabigkasan sa tamang komunikasyon upang mas maunawaan ng iba ang mga sinasabi. Sa pag-aaral ng wika, may mga patakaran na sinusunod upang masiguro ang tamang palabigkasan ng bawat salita. Mahalaga ang tamang paghahati ng mga pantig upang maiwasan ang maling pagbigkas ng mga salita. Dapat malaman ang tamang pagkakabahagi ng salita upang malinaw itong mabigkas. Ang bawat salita ay may tamang diin o tuldik na dapat sundin. Ang tamang paglalagay ng tuldik ay nagpapakita ng wastong paraan ng pagbigkas ng salita. Ang tono at bilis ng pagbigkas ay dapat akma sa uri ng salita. Ang mga salitang may mabilis na diin ay kailangang bigkasin ng mas maikli at matindi. Ang wastong palabigkasan ay mahalaga upang maiparating ng maayos ang mensahe. Kapag tama ang pagbigkas ng salita, mas nauunawaan ito ng mga tagapakinig o tagabasa. Ang palatudikan ay ang sistema ng mga simbolo o tanda na ginagamit sa pagsusulat upang ipahayag ang tamang diin, tono at pagbigkas ng mga salita. Nagsisilbi itong hudyat na idinaragdag sa isang titik upang mapalitan ang kahulugan ng isang salita. Isa rin itong paraan upang mapalitan ang pagbigkas ng mga salita. Sa palatudikan ay mayroon itong mga uri ng tuldik at diin na ginagamit upang ipahiwatig ang tamang pagkakabigkas at pagpapakahulugan ng mga salita. Ang mga uri ng tuldik ay ang paiwa, pahilis, at pakopya. Samantala, mayroon ding mga uri ng diin kung saan ginagamitan ng mga tuldik upang mas madali ang pagkilala ng mga salita ayon sa kung paano ang pagkakabigkas at pagpapakahulugan dito. Ito ay ang malumay, malumi, mabilis, at maragsa. Ang malumay. Ang salitang malumay ay binibigkas ng may diin sa pantig na penultima o ikalawang pantig mula sa huli. Ito ay hindi tinutuldikan. At ang salita ay maaaring magtapos sa katinig o patinig. Tandaan na ang malumay ay nasa ikalawang pantig mula sa huli ang kanyang diin o emphasis ng salita. Walang glottal stop o impit sa dulo, kaya tuloy-tuloy ang pagbigkas hanggang sa huling tunog ng salita. At karaniwang walang nakasulat na tuldik ang mga salitang malumay. Ngunit, madali itong matukoy dahil sa pagkakaroon ng natural na banayad na diin sa ikalawang pantig mula sa dulo. Narito ang ilang mga halimbawa. Dalaga, babae, sarili,
le, mabuti. Kung mapapansin nyo, ang diin ay nasa penultima o ikalawang pantig mula sa huli. Nanay, silangan, kilabot, matahimik. Yan ang malumay. Ang malumi. Binibigkas ito ng may diin sa pantig na penultima, ngunit ang huling pantig ay may impit na tunog kung bibigkasin. Isa sa pagkakakilanlan ng salitang malumi ay lagi itong nagtatapos sa patinig. Kagaya ng malumay, ang diin ng salitang malumi ay nasa ikalawang pantig mula sa huli o ang tinatawag natin na penultima. Ngunit, ang kaibahan nito sa malumay ay nagkakaroon ng impit na tunog sa huling pantig ng salita. Ito ay parang may biglaang paghinto ng hangin sa lalamunan bago matapos bigkasin ang salita, at ang salitang malumi ay ginagamitan ng tuldik na paiwa. Ito ay karaniwang nilalagay sa patinig ng pantig na may diin. Narito ang iilang mga halimbawa. Bata, dambuhala, talumpati, dalamhati. Sabayan niyo ako sa pagbigkas. Labi, luma, lupa, diwa. Yan ang malumi. Ang mabilis na salita. Ang pagbigkas ng salitang mabilis ay may natatanging katangian na nagpapakita ng mabilis at tuloy-tuloy na pagbigkas na may diin. Ang mga salitang mabilis ay may diin sa huling pantig ng salita. Kapag binibigkas ang salita, ang lakas ng pagbigkas ay nasa dulo, kaya ang huling pantig ay may mas matinding lakas ng boses kumpara sa ibang pantig. Sa mga salitang mabilis, ang tuldik na pahilis ay ginagamit upang ipakita na ang huling pantig ay dapat bigkasin ng may diin. Ito ay inilalagay sa patinig ng pantig na may diin. Ang mga salitang mabilis ay binibigkas ng mas mabilis kumpara sa malumay o malumi. Wala itong impit o pagkaantala sa dulo, kaya ang buong salita ay binibigkas ng mabilis mula simula hanggang katapusan. Narito ang ilang mga halimbawa. Bulaklak, luningning, malaki, takbo, katawan, alitaptap. Yan ang mga salitang mabilis. Ang maragsa. Binibigkas ng tuloy-tuloy ngunit ang diin ay may impit na tunog sa huling pantig. Ang mga salitang maragsa ay binibigkas ng mabilis na may diin sa huling pantig. Katulad ng mga salitang mabilis, may kabilisan din ang pagbigkas mula simula hanggang sa dulo. Ngunit, ang mga salitang maragsa ay ang pagkakaroon ng impit na tunog o glottal stop sa dulo ng salita. Ang impit na tunog ay parang biglaang paghinto ng tunog o hangin sa lalamunan matapos bigkasin ang salita. Lagi rin itong nagtatapos sa patinig at gumagamit ng tuldik na pakopya na nagpapahiwatig ng mabilis na bigkas at impit na tunog sa huling pantig. Narito ang mga halimbawa. Kaliwa, salita, upo, butiki, dukha, panibugho. Yan ang maragsa. Bago tayo magsimula sa pagsasanay, laging tandaan na ang tultik ay mahalaga sa tamang diin at pagbigkas ng mga salita. Ang tuldik ay nagsasaad kung saan dapat ilagay ang diin, kung malumay, malumi, mabilis, o maragsa. Ang tamang paggamit ng tuldik ay makakatulong upang maiparating natin ng wasto ang kahulugan ng mga salita. Handa na ba kayo? Tayo na't magsanay! Lagyan ng tamang tuldik ang sumusunod na mga salita ayon sa kanyang gamit. Upang madali niyong matukoy kung anong tuldik ang gagamitin ay subukan niyo munang basahin ang mga salita at alamin ang nais ipakahulugan nito. Unang bilang. Paano kaya ang pagbigkas ng salitang ito? Yan ay ako. Ako, na ang ibig sabihin ay pag-ako ng responsibilidad.
Ito ay sa paraang malumi, kaya ang tuldik na gagamitin ay ang paiwa. Ikalawang bilang, yan ay baka, baka, na ang ibig sabihin ay hindi sigurado. Kaya ito ay halimbawa ng salitang mabilis na nilalagyan ng tuldik na pahilis sa huling patinig ng pantig. Ikatlong bilang, yan ay bilang, bilang, na kung gagamitin sa pangungusap ay bilang na ang iyong mga araw, na ang ibig sabihin ay limitado. At ang salitang bilang ay halimbawa ng salitang mabilis, na ginagamitan din ng pahilis na tuldik. Ikaapat na bilang, yan ay buhay, buhay, o sa Ingles ay life. Buhay ay isang halimbawa ng salitang malumay. Ito ay banayad at walang impit na tunog sa dulo. At dahil isa itong malumay na salita, ay hindi ito tinutuldikan. Ikalimang bilang, yan ay kaliwa, kaliwa, na sa Ingles ay left, kaliwa. Isa itong halimbawa ng salitang maragsa, kung saan ginagamitan ito ng tuldik na pakopya. Nakuha niyo na ba ang kaibahan ng mga tuldik at mga uri ng diin? Kung ganon, handa na ba kayo upang ilapat ito sa ating munting pagsusulit? Tayo na't ating ilapat ang inyong mga natutunan. Bago tayo magsimula, ay kumuha muna ng isang kapat na papel. Panuto. Lagyan ng tuldik ang salitang may salungguhit ayon sa kanyang gamit sa isang pangungusap. Tukuyin kung anong uri ng diin ang mga salitang ito. Kung ito ba ay malumay, malumi, mabilis, o maragsa. Magandang buhay! Ako po si Charmy Joy Kumighod, ang inyong tagapag-ulat para sa paksang Palapantikan. Mga layunin. Nakapagbibigay ng malinaw na kahulugan ng konsepto ng palapantigan. Nakikilala ang iba't ibang pormasyon ng pantig sa loob ng isang salita. At nagagamit ang mga tuntunin ng palapantigan upang mabisang makapagbaybay ng mga salita. Bago tayo magsimula ay magkaroon muna tayo ng kaunting gawain. Narito ang inyong mga gagawin. Magpangkat kayo na may 5 miyembro bawat pangkat. Mayroon dito mga salitang pinaghiwa-hiwalay. Ang gagawin nyo ay bumuo kayo ng mga salita gamit ang mga pantig na ito. Kailangan ang salita ay may kaakibat na kahulugan. Ang gawain ito ay mayroon lamang 5 minuto upang matapos. Sa bawat pangkat ay mayroong isang kasapi ang magtataas ng kamay kung nais sumagot. Pag may pangkat na nakakuha ng puntos, ay ibang kasapi naman ng pangkat ang susubok na sasagot sa susunod na pagkakataon. Mapupunta ang puntos sa naunang pangkat na sumagot, at ang pangkat na may pinakamaraming puntos ang mananalo. Ang pantig ay binubuo ng salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang walang antalang bugso ng tinig. Bawat pantig sa Filipino ay may patinig na kalimitan ay may kakabit na katinig o mga katinig sa unahan, sa hulihan o sa magkabilaan. Ang pantig ay itinuturing na unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Bawat patinig, ang a, e, i, o, u, ay isang pantig. Samantalang, kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging pantig. Dagdag pa, may isa lamang patinig sa bawat pantig, samantalang maaaring mahigit sa 2 ang katinig sa isang pantig.
Ang pantig ay binubuo ng iba't ibang forma. Ang mga sumusunod ay mga forma ng pantig sa pasulat na simbolo at kinakatawan ng titik P ang patinig at ng K ang katinig. Titik P. Ito ay pantig na binubuo ng patinig lamang, kaya tinatawag ito na payak. Halimbawa sa salitang oo. Matuturing na isang pantig ang titik O sapagkat ito ay naaayon sa kung ano ang ibig sabihin ng salita. At dahil isang titik lamang ang bumubuo sa pantig na ito, kaya tinatawag itong payak. Gaya ng ako. Isang pantig lamang ang titik A sapagkat hindi maaari na gawing pantig ang ak at o sapagkat hindi ito ang nais ipakahulugan ng salita. Kagaya ng ikaw. Ang titik E ay nag-iisa lamang sa pantig kaya tinatawag itong payak. Titik KP. Sa salitang tala ay binubuo ng dalawang pantig. Ang pantig na ta ay binubuo ng dalawang titik. Nauuna ang katinig na T na sinusundan ng patinig na A. Kagaya ng bata, ang pagpantig ay naaayon sa pagbigkas dito. Ang ba na binubuo ng titik na B na isang katinig at sinusundan ng A na isang patinig. At sa pantig na ma mula sa salitang mata, ito ay binubuo din ng nauunang katinig pagkatapos ay sinusundan ng patinig na A. Kaya ang pormasyon na ito ay tinatawag na tambal-una. Nasa unahan ang isang katinig tapos ay sinusundan ng isang patinig. Titik PK. Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa hulihan, kaya tinatawag ito na tambal huli. Halimbawa, sa pantig na ito na PK ay nauuna ang patinig kaysa katinig. Pansinin natin ang mga halimbawa. Sa pantig na ok mula sa salitang okra, ang pantig ay binubuo ng patinig tapos ay sinusundan ng katinig na K. Ganon din ang sa is ng isda. Nauuna ang patinig na I tapos ay sinusundan ng katinig na S. Sa mais ay gayon din. Kaya ang pantig na ito ay tinatawag na tambal huli. Pormasyong KPK. Ito ay binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at hulihan. Kunan natin ang halimbawa ang pantig na lat mula sa salitang sulat. Ang lat ay binubuo ng mga titik na katinig, patinig at katinig. Gayon din sa bundok, ang bun ay binubuo ng katinig na B, sinusundan ng patinig na U, at nasa hulihan ang titik na katinig ulit na N. Pareho lamang sa pantig na pin mula sa salitang pinto. Ang pormasyon na ito ay tinatawag na KPK, nang ibig sabihin ay katinig, patinig, at katinig. Pormasyong KKP. Ito ay binubuo ng patinig na may tambal na cluster sa unahan. Halimbawa, ang tseke kung saan ang unang pantig ay binubuo ng tatlong titik ay mayroong kambal katinig sa unahan at sinusundan ng patinig sa hulihan. Ang dra mula sa salitang Dracula, ang D at R ay parehong katinig o tinatawag natin na kambal katinig tapos ay sinusundan ng isang patinig na A. Ganon din sa blusa na ang blue ay may kambal katinig sa unahan na B at L at pagkatapos ay sinusundan ng patinig na U. Ito ang pormasyong KKP. Pormasyong PKK. Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal cluster
sa hulihan. Salungat sa naunang pormasyon, ang PKK ay nasa hulihan ang kambal katinig, kagaya ng halimbawa na extra. Ang E ay isang patinig, pagkatapos ay sinusundan ng dalawang cluster na K at S upang mabuo ang isang pantig. Gayon din sa eksperto. Heto pa, instrumento. Ang ins ay may kambal katinig pagkatapos ng isang patinig sa unahan. Nakakasunod pa ba ang lahat? Pormasyong KKPK. Ito ay binubuo ng patinig na may tambal na cluster sa unahan at katinig sa hulihan. Ang pormasyong ito ay may apat na titik sa isang pantig, kung saan may isang cluster sa unahan, sinusundan ng isang patinig at isang katinig sa dulo. Halimbawa, plancha. Ang unang pantig ng salitang ito ay isang halimbawa ng pormasyong KKPK. Ito ay dahil ang plan ay mayroong cluster sa unahan, sinusundan ng patinig na A at pagkatapos ay katinig na N sa hulihan. Ganoon din sa trumpeta kung saan ang trum ay binubuo din ng pormasyong KKPK. Ang track naman ay isang salita lamang, ngunit ito ay masasabing isang pantig sapagkat ito ay naaayon sa pagbigkas dito, maging sa pagpapakahulugan nito. Ito rin ay isang halimbawa ng pormasyong KKPK. Ang pormasyong KPKK binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at cluster sa hulihan. Ito naman ay salungat lamang sa naunang pormasyon. Halimbawa, ang salitang nurse ay binubuo lamang ng isang pantig, kung saan ito ay may pormasyon na KPKK. Binubuo ng isang katinig sa unahan, sinusundan ng patinig at may isang cluster sa hulihan. Ang card, katinig na K, patinig na A, at cluster na R at D. Sa salitang report naman, ang pormasyong KPKK ay matatagpuan sa ikalawang pantig na port, katinig na P, patinig na O, at cluster na R at T. Ito ang tinatawag na pormasyong KPKK. Pormasyong KKPKK. Ito naman ay binubuo ng patinig na may tambal na cluster sa unahan at hulihan. Ibig sabihin ay magkabilaang cluster. Halimbawa, transportasyon. Sa pantig na trans, ito ay binubuo ng cluster na T at R, sinusundan ng patinig na A at cluster ulit na N at S. Ganoon din sa salitang chart. Bagamat isang salita lamang ito, maituturing ng isang pantig, sapagkat ito ay ayon sa nais ipakahulugan ng salitang ito. Ito ay binubuo ng pormasyon na KKPKK. Tayo na't magsanay. Ating hasain ang inyong mga natutunan sa paksang ito. Tukuyin kung anong pormasyon ng pantig ang mga nakasalungguhit. Mayroon ditong 6 na mga salita. Ang mga nakasalungguhit ay nagpapahiwatig ng isang pantig. Tukuyin kung anong mga pormasyon ang mga nakasalungguhit. Ating sagutan. Mula sa salitang araw, ang pantig na may salungguhit ay raw. Ibig sabihin, ito ang inyong lalagyan kung anong pormasyon. Ang pantig na raw ay may pormasyong K, P, K, sapagkat ito ay binubuo ng isang katinig, sinusundan ng patinig, at nasa huli ang katinig. Kubo. Ang pantig na ku ay binubuo ng katinig at patinig. Asul.
Ang pantig na A ay binubuo lamang ng isang patinig. Pasko. Ang pantig na pas ay binubuo ng katinig, patinig, at katinig. Mula sa salitang ingat, ang may salungguhit ay ang pantig ng ngat. Ito ay binubuo ng isang cluster na N at G, sinusundan ng patinig na A at nagtatapos sa isang katinig. Mula sa salitang Crayola, ang pantig na kra ay binubuo ng isang cluster na K at R at nagtatapos sa isang patinig. Nakuha nyo na ba? Kung nakuha nyo na, ay magkaroon tayo ng kaunting pagsusulit. Panuto. Pagpantigin ang mga sumusunod na salita. Tukuyin kung ano-anong pormasyon ang mayroon ang isang pantig. Lagyan ng simbolo kagaya ng inyong nakikita sa naunang halimbawa upang magsilbing pananda na iyan ay mula sa iisang pantig. Magandang buhay! Ako po si Charmy Joy Cumighod, ang inyong tagapag-ulat para sa paksang Notasyong Phonemic. Narito ang mga layunin para sa paksang ito. Natutukoy ang mga tuntunin sa paggamit ng notasyong ponemiko sa pagsulat ng mga salitang Filipino. Nagagamit ng wasto ang notasyong ponemiko sa pagsusuri ng mga salita batay sa kanilang tunog at baybay. Napapahalagahan ang papel ng notasyong ponemiko sa pag-aaral ng wika at sa mga epektibong pakikipagkomunikasyon. Notasyong ponemik. Ito ay isang uri ng transkripsyon na gumagamit ng mga simbolo o kodigo upang tukuyin ang mga ponema o tunog ng isang wika. Ang notasyong ponemik ay nagbibigay diin sa mga tunog at pagpapalitan ng mga tunog sa isang wika. Ang lahat ng makabuluhang tunog o kinikilalang ponema sa isang wika ay binibigyan ng kaukulang simbolo. Ang ginagamit na pangulong sa mga salita ay mga pahilis na guhit o vergues. Ang H o H ay nagpapahayag ng impit na pahinga ng salita o glotal na pasutsot. Kadalasan, ito ay nilalagay sa hulihan ng salitang nagtatapos sa patinig. Bigyang pansin ang mga sumusunod na halimbawa. Subukang bigkasin ito ayon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang simbolo na iyan o ang tinatawag na glotal na pasara ay matatagpuan lamang sa mga posisyong medial o sa pagitan ng katinig at patinig at sa posisyong pinal ng salita. Katumbas ng glotal na pasara ang tuldik na paiwa sa palatuldikan. Bigyang pansin ang mga sumusunod na halimbawa at subukang bigkasin ito ayon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang simbolong nakikita ninyo ay katumbas ng nang. Ang nang ay isang digrapo o dalawang simbolo na kumakatawan sa isang ponema. Ang simbolong iyan ay tumutukoy sa tinatawag na velar nasal na siyang ponema para sa tunog na nang sa Filipino at iba pang wika. Bigyang pansin ang mga sumusunod na halimbawa at subukin itong bigkasin ayon sa kanilang pagpapakahulugan. Ang tuldok ay kumakatawan sa pagpapahaba ng patinig na palaging inilalagay pagkatapos ng mahabang patinig. Bigyang pansin ang mga sumusunod na halimbawa at subukan itong bigkasin ayon sa kanilang pagpapakahulugan. Takdang aralin. Gumawa ng talasalitaan na binubuo ng hindi hihigit o bababa sa 30 salita. Lagyan ng vergues at mga simbolo kung kinakailangan at gamitin ito sa isang pangungusap. Sundin lamang ang nakalagay na halimbawa.